At kaugnay pa rin sa post-holiday blues, makakapanayam natin si Dr. Ruben Encarnacion, isang clinical psychologist. Magandang umaga, Dr. Encarnacion. Magandang umaga po, Harry. So, totoo ba na widespread itong post-holiday blues? Marami talagang nadidepress o It's a nalulungkot common na? enough phenomenon, parang midlife crisis, lumalabas siya sa literature, pero hindi siya specific illness, hindi siya illness. It's something that happens to many people. It's a mood. And, It's more of a mood or an emotion? That's right, mood. An emotion is more short-lived, no? Minutes. A mood is longer, days. A state is, if you're happy, the state of happiness, that is more long-lasting. So, pero magkakaroon pa rin ng feeling o emotion o mood na tinatamad ka pumasok. That happens to everyone, especially after a long vacation. But you will notice that the people who truly benefit most from vacations are those who are healthy and creative and productive. They come home from a 3-day weekend more invigorated, more creative, more productive, more eager to face new challenges. It is those who feel down about their jobs and their situations in life that tend to have a prolonged post-holiday blues. Kasi, because they have more problems, siguro. To begin with, hindi sila... Ang pinakakaraniwan yan, hindi ka masaya sa trabaho mo eh. No? So, nasa age group yan ng 21 to 30. Napasok ka sa trabaho, hindi mo pa kilala masyado sa sarili mo kasi 21 ka pa lang. Napasok ka sa multinational, nung panahon natin, mga IBM, mga Procter & Gamble, mga Colgate. So, binrainwash ka ng kultura ng multinational pero hindi mo pa talaga kilala sarili mo. You find that some values are contrary to yours. So, the job itself is not accommodious, hindi bagay sa'yo. So, you feel bad about your work, no? That's the most common. The other is relationships. You feel you're not with the right partner. And so what does the holiday have to do with it? No? Kasi these are persistent realities, no? Yung trabaho, yung relationships mo. Or does the holiday give you a break from those problems or enables you to reflect on the problems? Maganda sana kung bibigyan ka ng break. Sa Pilipinas, maraming spiritual na tao. Hindi naman masasabing mabababaw yung spirituality nito. Pero nangunguna sa kanilang priority yung pag-attend ng simbang gabi. Yung nauuso ngayon ng 8:30. Mataas ang element of worship sa Pilipino. So, nararamdaman natin yung pagkalapit ng pagdating ni Jesucristo sa buhay natin. Yung dalawang bagay na nakapagkukomplika ng holiday season. Pangalawa, yung family reunions. Okay. Napakadaming family reunions. Tapos kung ano-ano nangyayaring psychological sa isang family reunion. Pangalawa, the season expects you to be happy. So ang lakas ng pressure, paano kung hindi ako happy? Because of my work or because of my relationship? I'm expected to be happy, so mas malakas yung burden. Ikaw, isa ka ring family psychologist, no? So nabanggit mo nga yung family reunions, which are expected to be happy occasions. Pero may sinulat ka dati na sinasabi mo rin, these are occasions for stress. Stressful din kasi yung mga family reunions, lalo na kung matagal din na hindi nakikita-kita yung mga miyembro ng isang angkan. Because in a lot of families, sabi mo nga, may tendency na mag-compare, no? Na mas matangkad na yung isang pinsan mo o mas successful, mas maganda, or mas maayos na yung buhay as opposed to you. Or I mean, there's a lot of comparison going on, especially by the older generation towards the younger generation. So maraming pamilya, the contrasts are very obvious. May 21-year-old na babae na nasa med school. May pinsan siya, 30 years old. Hindi pa graduate. So, sa family reunion, nakikita yon. Oh, Ineng, bakit ba yung pinsan mo graduate na? Ikaw, wala ka pang trabaho. No? We don't mean any harm kasi pamilya tayo. O baka mas madalas pa yung, kailan ka mag-aasawa? Ayun, kailan ka yung mga pinsan mo, may mga asawa na, may mga anak na. Ikaw, bakit yung magulang, binata ka pa o dalaga ka pa? Kailan ka? Bigyan mo naman ako ng apo. Paano kung bading? Kung bading yung gay or lesbian yung apo. Or hindi pa nakakahanap ng partner. Right. Which is a reality for a lot of young people these days. No, people are getting married later and later in life. Totoo. Ang isa pang aspect niyan yung hindi ka pa panatag sa trabaho ang gusto mong pasukan. Nag-iisip ka ng tawag dito, alternative job. Kumbaga nung panahon natin, nung 80s,
star jobs are being a being a medical student or a law student or being a marketing rep or management trainee in a multinational. Ngayon, nag-iiba naman yung mga jobs. Pero paano kung gusto mo ng trabaho na medyo off the beaten track? Gusto mo maging photojournalist? Gusto mo maging writer? Artist. Artist. Na hindi traditionally, hindi traditional professions. Right. Non-traditional professions. Gusto mo maging production assistant sa production companies, no? Karaniwan yung mga jobs na yon are hindi naman frowned upon but are not respected as much, not looked up to by the rest of the clan. Bawat clan may values. The most common family value is success. Material success. Kung yung puso ko nasa pagtuturo, wala akong material success. Pero masaya ako nagtuturo. And then you resent others for looking down on that job or profession. Kasi hindi ka pa buo. Nagkakaroon tuloy ng tension. Kasi hindi ka pa buo. Let's say 25 years old ka pa lang. Pero pag mga 45 ka na, no excuses. Yung mga pinili mo, choices mo yan panghabang buhay. Pero pagdating ng family reunion, nandun yung sa families also, karaniwan may patriarch. No? May patriarch or matriarch na sila yung dominant figure in the whole family. Kung yung values mo, iba sa values niya, patay ka. And for most of the year, na-avoid mo itong mga stresses na to. Pero sa family reunions, ayan na, it's all out in the open, kailangan ka mag-interact. Okay, Monday, papasok na yung napakaraming estudyante. Nagkakaroon din ng blues itong mga estudyante. Gusto pa maglaro ng mga bata. Gusto pang magpipindot-pindot ng kanilang iPad. So what would you advise their parents or the students themselves para maganahan mag-aral? Just go. Yun ang iyong state in life. You are a student. You have to study. You just go. Ano yan Thought follows action. Just be on time. Pati yung mga workers, no? Just be on time. Pag nandun ka na, susunod na yan. But it's normal to feel... It's normal. Be kind to yourself. No? Kung tinatamad ka, sige. No? Be kind to yourself. I mean, law of gravity yan Lahat tayo lumulubog no? So, pero yung kung malungkot ka sa trabaho mo, solve it, no? Solve the problem. Hindi yung lulugo-lugo ka for 2 weeks, for 1 month. Yung pala may real problem na kaya mo namang isolve. Hanapin mo kung ano talaga yung problema doon sa trabaho o sa relationship. Tapos, try to solve it. Well, you're speaking of our culture, no? Kasi sa atin, we have the longest Christmas season daw. I mean, dito sa aming show, may countdown pa nga kami, 100 days before Christmas. So, ang haba ng build-up, and of course, pagdating ng Pasko mismo, yun na yung climactic moment. And of course, after the climax, may tinatawag na falling action or even an anti-climax. No? Could that have something to do with holiday blues na ang tagal ng build-up, tapos sandali lang yung pinaka-masayang araw or pinaka-hinihintay na araw, and then yun na yun. And then is the disappointment or even the depression inevitable? Let me cite some hard statistics. No? The highest suicide incidence is New Year's Eve. Is Pilipinas or globally? Globally. Globally. New Year's Eve, maraming nagpapatiwakal kasi ayaw na nila magsimula pa ulit ng isa pang taon. Kung makalampas sila, natakot, no? Nakaligtas sila sa New Year's Eve. Abangan mo yung last Sunday of January. Every Sunday of January is a risk, is a high risk. Pero highest risk compared to New Year's Eve ay yung last Sunday of January. So there are global statistics that show that. And does the Philippines follow that pattern? Yes. So, okay. So January pala. Last Sunday of January. Hot button yan. All right. And I suppose you see a lot of patients who are maybe considering these options, no? Yeah, right. Pero malala na yan. As we said, hindi na post-holiday blues yun. They are probably suffering from something more complicated and deeper and for a longer duration of time, such as clinical depression or bipolar illness. But if they survive January, at least they have Valentine's Day to look forward to. February naman, para iba naman yung mood nun. Okay. Maraming salamat. Dr. Ruben Encarnacion, isang clinical psychologist.